Paano kaya kung sasabihin ko sa'yo na isang munting bagay lamang sa ilalim ng iyong unan ngayong gabi ang maaaring magdala ng hindi inaasahang pera sa loob ng 3 araw? Hindi ito biro. Libo-libo ang nanunumpa rito. Taurus, sa wakas, nakaayon na ang iyong enerhiya sa kayamanan. At ang sinaunang ritual na ito, na itinatago ng maraming henerasyon, ang maaaring maging nawawalang susi mo. Walang gastos. Hindi kailangan ng swerte. Isang tahimik na sandali lang, ang iyong unan, at isang makapangyarihang hakbang. Kung pakiramdam mo ay palagi kang nalalampasan ng biyaya, natagpuan ka ng video na ito para sa isang dahilan. Gawin mo ito ng isang beses, at maaaring magising ka sa pinakamalaking sorpresa ng iyong buhay. Taurus, matyaga ka nang naghihintay, pinapanood ang iba na tumatanggap ng biyaya, habang nagtatanong kung kailan darating ang iyong oras. Ngunit paano kung ang sansinukob ay matagal nang naghihintay para gawin mo ang isang simpleng hakbang? Sa video na ito, ibubunyag namin ang isang makapangyarihang ritual, ginagamit ng mga espiritual na manggagamot at tagapangalaga ng sinaunang karunungan na nagsisimula sa paglalagay ng isang munting bagay sa ilalim ng iyong unan. Iyon lang. Hindi ito mahika. Ito ay enerhiya. At Taurus, ang enerhiya mo ngayon ay tumitibok para sa pera, swerte, at mga hindi inaasahang regalo. Para sa mga Pilipinong naniniwala sa mga palatandaan, panaginip, at paggabay ng mga ninuno, ang sandaling ito ay maaaring magbukas ng bagong kabanata ng kasaganaan. Panahon na para baguhin ang enerhiya sa iyong tahanan. Para imbitahan ang pera, kapayapaan, at mga oportunidad habang natutulog ka. Kaya manatili ka sa akin, dahil ang gagawin mo ngayong gabi ay maaaring magbago ng iyong susunod na 3 araw, at marahil pati ang iyong hinaharap. Ang tanda ng Taurus, bakit ngayon? Pumapatayag sa hook at intro, ipinaliwanag ng seksyong ito kung bakit nakaayon ngayon ang Taurus sa enerhiya ng kayamanan, at malalim nitong kinokonekta ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa banal na timing, biyaya, at katatagan. Kilalang tanda ang Taurus sa pagtitiis, pagpapahalaga, at tahimik na lakas. Hindi ka humahabol dahil ang nakalaan sa iyo ay palaging dumarating. Mabagal mong binubuo, maingat, at may puso. Kaya't kapag nagbukas ang bintana ng kayamanan para sa iyo, totoo yan. Nagpapatuloy ito. At ngayon, nakaantabay na ng maluwag ang bintanang iyon. Ang kasalukuyang cosmic alignment ay gumagawa ng pambihirang bagay, binubuhay nito ang iyong ikalawang bahay ng pera, pag-aari, at kaginhawaan. Sa astrolohiya, ang bahay na ito ang namamahala sa relasyon mo sa yaman at seguridad. Kapag nagmingming ang bahaging ito, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng malaking tagumpay, lalo na kung nakabase sa layunin. Ngunit narito ang nagpapalakas pa rito para sa iyo bilang isang Taurus, ang iyong koneksyon sa lupa. Pinamumunuan ka ng Venus, ang planeta ng kagandahan, kasiyahan, at kasaganaan. Ibig sabihin, kapag nagtanim ka ng isang bagay, kahit ilagay lang ito sa ilalim ng unan, ito ay nagpapalalim ng ugat sa espiritual na mundo. Tulad ng pagtitiwala ng mga Pilipino sa kahulugan ng mga panaginip at palatandaan, Taurus, matindi ang iyong pag-tune-in sa mga simbolo ng kayamanan. Maging barya man, pabango, dahon, o bulong na panalangin, tahimik ngunit epektibong gumagana ang iyong enerhiya. Hindi kailangang sumisigaw. Hindi kailangang manakawan. Kailangan lang maging nakaayon. At yan ang ginagawa ng ritual na ito. Gumagana ito sa iyong kalmado at matatag na enerhiya. Hindi ka nito hinihiling na habulin ang swerte. Hinihiling nito na matulog ka ng may tiwala, na alam mong tumutugon ang sansinukob sa katahimikan gaya ng sa aksyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming lumang tradisyong Pilipino ang nagsasagawa ng ritual sa gabi, dahil pinalalakas ng katahimikan ang enerhiya. Lalo na para sa mga may tanda ng lupa tulad ng Taurus, ang tahimik na sandali ang pinakamalakas na pananalita ng tadhana. Kaya itanong mo sa sarili, Taurus. Kung handa na ang sansinukob, handa na ba ako? Dahil ang susunod na 3 araw ay hindi magiging ordinaryo. Kung susunod ka sa hakbang, magsisimula ng magpakita ang mga palatandaan. Maaaring hindi direktang babagsak ang pera mula sa kalangitan, ngunit mga hindi inaasahang oportunidad, tawag, mensahe, at kahit bigla ang pagkawala ng lumang utang ang maaaring dumating. Ngunit mangyayari lang ito kung handa na ang iyong enerhiya. At upang maghanda, sisimulan natin sa iyong unan. Ang iyong sagradong espasyo ng pahinga ngayon ay nagiging magnet para sa pagbabago. Ang kapangyarihan ng ritual sa ilalim ng unan.
Sa bahaging ito, tatalakayin kung bakit makapangyarihan ang paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng unan, lalo na para sa Taurus at sa konteksto ng paniniwalang espiritual ng mga Pilipino. Sa maraming sinaunang kultura, kabilang na ang mga tradisyong espiritual sa buong Pilipinas, ang unan ay hindi simpleng pantakip sa ulo. Ito'y isang sagradong lugar. Isang espasyo kung saan natutulog ang katawan, ngunit naglalakbay ang kaluluwa. Kung saan humihinto ang inday ng isip at nakikinig ang sansinukob. Taurus, ang unan mo ang pintuan sa pagitan ng iyong pisikal na mundo at ng enerhiyang hindi nakikita. At kapag naglagay ka ng makahulugang bagay sa ilalim nito, lalong-lalo na sa panahon ng cosmic alignment, higit pa ito sa pagsunod sa tradisyon. Nagtatanim ka ng isang espiritual na binhi. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga Pilipinong albularyo, at matatandang espiritual na ang pagtulog ay isang mahiwagang oras kung kailan nagiging mensahe ang panaginip at lumalapit ang mundo ng espiritu. Kaya't madalas ilagay sa ilalim ng unan ng alay, halamang gamot, barya, at maging panalangin, lalo na sa panahon ng emosyonal o pinansyal na pangangailangan. Para sa Taurus, mas kapangyarihan pa ang ganyang gawain. Malalim ang koneksyon ng iyong tanda sa enerhiyang lupa, tumatagpo ka sa pisikal na ritual. Hindi mo kailangan ng magagarbong seremonya. Kailangan mo ng bagay na mahawakan, madama, mahigpit na hawakan. Kaya ang ritual na ito ay gumagamit ng totoong bagay, isang simbolo na nagsisilbing espiritual na tagapaghatid habang nagpapahinga ka. At kapag inilalagay mo ito sa ilalim ng unan, hindi ka lang sumusunod sa mga hakbang. Tahimik mong ipinapahayag. Ako'y bukas. Ako'y handa. Tinatanggap ko ang sa akin. Isipin mo ito. Humihiga ka gaya ng dati. Tahimik ang silid. Palihim na bumubulong ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Sa ilalim ng unan ay isang bagay na tumitibok sa hangarin. Nagsisimula ng magbago ang enerhiya. Natutulog ang iyong katawan, ngunit nagsasalita ang iyong espiritu. Nagpapadala ito ng tahimik na panawagan sa sansinukob. Na nagsasabing, dito'y tinatanggap ang kayamanan. Dahil dito, naipasa ang ritual sa ilalim ng unan mula sa salinlahi hanggang salinlahi. Dahil ito'y gumagana sa katahimikan kapag tayo'y pinakabukas. At Taurus, likas kang magaling sa paghawak ng espasyo. Hindi ka humahabol ng kayamanan. Inaakit mo ito sa pamamagitan ng matibay na enerhiya, tahimik na kapangyarihan, at malalim na pagkakaugnay. Ginagamit ng ritual na ito ang iyong natatanging kakayahan. Sa katunayan, bumulong pa ang mga lolo't lola sa mga barya o dahon ng mga basbas, saka inilalagay sa ilalim ng unan ng bata upang kuhaing swerte. Alam nila ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Makapangyarihan ang isip habang natutulog at ang unan ng daan. Kapag natutulog ka, humihinto ang lohikal na utak mo. At ang enerhiya mo'y nagiging dalisay. Panahon ito kung kailan mabilis dumadaloy ang biyaya, hindi natabunan ng pagdududa. Ngayon, kasama ang pabor sa iyo ng enerhiya ng mga planeta. Kasama ang ritual na ito sa iyong mga kamay. At 3 gabi na lang ang paghihintay. Hindi ka na basta nangangarap ng pagbabago. Ikaw na mismo ang lumilikha nito. Tahimik. Espiritual. At higit sa lahat makapangyarihan. Ang banal na bagay, ano ang ilalagay at bakit? Kaya ano nga ba ang dapat mong ilagay sa ilalim ng unan, Taurus? Matapos ang lahat ng paghahanda, enerhiya, at cosmic alignment, nasa puntong ito na lahat. Isang banal na bagay. Simple ngunit makapangyarihan. At ang bagay na yon ay dahon ng laurel. Isang tuyong dahon ng laurel. Ngunit bago ka magtanong, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ang dahong ito, na madalas gamitin sa lutuing Pilipino para sa adobo o tinola, ay may malaking espiritual na kapangyarihan kapag inilagay sa ilalim ng iyong unan. Matagal nang itinuturing ang dahon ng laurel bilang simbolo ng tagumpay, kasaganaan, at paglilinis. Noong sinaunang Roma, ginagawang korona ang mga dahong laurel para sa mga nagwagi. Sa India at Timog Silangang Asya, sinusunog ang mga ito para alisin ang negatibong enerhiya. At sa Pilipinas, ginagamit ito ng maraming albularyo sa ritual para itaboy ang mga hadlang, lalo na sa pera. Ngayon, narito kung bakit ito bagay na bagay para sa Taurus. Pinamumunuan ka ng Venus, isang planeta na yumayabong sa natural na kagandahan at mga kagamitan mula sa lupa. Lumalaki ang dahon ng laurel mula sa lupa, sumisipsip ng enerhiya ng araw, at iniiwan ito sa sarili.
Kapag inilagay mo ito sa ilalim ng unan, lalo na kung may nakasulat na hangarin o kahilingan, iniangkora mo ang iyong nais sa isang bagay na totoo. Hindi na ito simpleng kaisipan. Nagiging enerhiya nitong kumikilos. Ganito ang gagawin. 1. Kumuha ng isang tuyong dahon ng laurel. 2. Isulat dito ang isang salita o pariralang konektado sa iyong pinakanais. O, dali-daling dumadaloy ang pera. O, tinatanggap ko ang kasaganaan. O, alisin ang aking hadlang sa pera. O, isulat lamang ang iyong buong pangalan na may kayamanan sa ilalim nito. 3. Banayad na tiklupin ang dahon at ilagay sa ilalim ng unan bago ka matulog. At narito ang banal na bahagi. Habang pinipikit mo ang mga mata, huwag itong piliting isipin ng malalim. Huminga ng malalim. Bumulong ng mahina. Ako'y tumatanggap. Ako'y nagpapahintulot. Ako'y handa. Iyon ang magpapagalaw sa enerhiya ng dahon. Hindi lang tungkol sa dahon mismo, kundi kung ano ang kinakatawan nito. Pinagdaraanan nito ang iyong pananampalataya, iyong timing, at tahimik mong pakikipagkasundo sa sansinukob. At Taurus, ang iyong kapangyarihan ay laging nasa iyong tahimik na lakas. Hindi tulad ng ibang tanda na maingay humihingi ng tulong, matatag ka, kahit sa gitna ng pakikibaka. Ipinagdiriwang ng ritual na ito ang lakas mong iyon. Hindi ito maingay. Hindi dramatiko. Ngunit napakalakas. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag may inilagay ng taimtim sa panahon ng pahinga, nagiging pinagpala ito. Kaya't inilalagay ng mga lola ang barya o halamang gamot malapit sa unan ng bata para sa proteksyon o kasaganaan. Hakbang 3, bigyan ng enerhiya ang dahon ng laurel. Bago mo ito ilagay sa ilalim ng unan, kailangan mong i-activate ang dahon. Maaari mong gawin ito sa isa sa mga paraan. Hawakan ito sa pagitan ng iyong mga palad at banggitin ng malakas ang iyong intensyon. Sindihan ang puting kandila sa tabi mo at hayaang basbasan ng ilaw ang dahon ng 60 segundo. Bumulong ng pariralang. Habang natutulog ako, naway mag-ugat at umusbong ang hangaring ito. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga salitang binigkas ng mahina sa gabi ay may mas malalim na espiritual na bigat, lalo na kapag puno ng puso. Hakbang 4, ilagay sa ilalim ng unan. Ngayon, maingat na itusok ang dahon ng laurel sa ilalim ng unan, sa mismong lugar kung saan ihihiga ang ulo mo. Hindi sa gilid, hindi sa ibabaw, kundi eksakto sa sentro ng iyong isipan, panaginip, at enerhiya tuwing gabi. Dito tahimik na gumagana ang iyong subconscious. Dito nagsasalubong ang vibrasyon ng iyong hangarin at ang tainga ng sansinukob. Habang humihiga ka, banggitin ang isang huling parirala. Ako'y handa ng tumanggap. Tiwala ako sa susunod na 3 araw. Pagkatapos, ipikit ang mga mata. Huwag mag-overthink. Huwag humingi ng maamo. Matulog na lamang at hayaang gumalaw ang enerhiya. Hakbang 5, ulitin sa loob ng 3 gabi. Gawin ito ng magkakasunod na 3 gabi, gamit ang isang dahon ng laurel. Bawat gabi, hawakan ito sa kamay, ulitin ang iyong intensyon o panalangin, at muling iguhit sa ilalim ng unan. Bakit 3 gabi? Sa maraming tradisyong Pilipino at silangan, simbolo ng manifestasyon at banal na kasunduan ang bilang na 3. Nakaugnay din ito sa espiritual na pagkumpleto. Hangarin aksyon pagtanggap. At Taurus, dumating na ang iyong oras na tumanggap. Karagdagang mga tip. Kung mabasag ang dahon, huwag mag-alala. Madalas itong senyales ng pagpapalabas ng enerhiya. Kung mangarap ka ng malinaw o magising kang magaan ang pakiramdam, isulat ito. Patunay iyon. Kung wala kang maramdaman agad, huwag matakot. Iba-iba ang daloy ng enerhiya para sa bawat tao. Magtiwala sa 3 araw na proseso. Tandaan, hindi lang tungkol sa pera ang ritual na ito. Ito'y tungkol sa pagbasag ng hadlang, pag-anyaya ng bagong enerhiya, at pagpapaalam sa iyong espiritu ligtas na tumanggap. Mga palatandaan na obserbahan matapos ang ritual. Kaya, Taurus, nagawa mo na ang ritual. Nailagay mo na ang dahon ng laurel sa ilalim ng unan. Binulong mo na ang iyong intensyon. Nagtiwala ka na sa tahimik na kapangyarihan ng iyong enerhiya. Ngayon, dumarating na ang pinakamahalagang bahagi. Pananood. Pakikinig. Pagmamasid. Dahil kapag nainit mo na ang isang espiritual na ritual, lalo na kung konektado sa enerhiya ng iyong zodiac, magsisimulang tumugon ang sansinukob halos kaagad. Ngunit hindi palaging sa paraang inaasahan natin.
Pansinin ang iyong mga panaginip. Pagkatapos ng ritual, maaaring magbago ang takbo ng iyong panaginip. Maaaring makita mong pera, lunti ang kulay, bukas na pintuan, o kahit may nag-aabot sa iyo ng bagay. Sa kulturang Pilipino, madalas tinitingnan ang panaginip bilang direktang mensahe mula sa mundo ng espiritu, lalo na pagkatapos ng mga ritual. Kahit hindi agad magkaintindihan ang panaginip, isulat mo ito. Minsan, nakatago ang mensahe. Minsan, kasing linaw lang ito ng bulong na nagsasabing, dumarating na ito. Ituloy mo lang. 2. Mga simbolo ng pagbabago habang gabiin. Sa loob ng susunod na 3 araw, maaari kang makapansin ng maliliit ngunit kakaibang bagay. Barya sa lupa. Bigla ang tawag o mensaheng may alok. Taong matagal nang nawala ang pakikipag-ugnayan na muling lumapit. Pagkakita sa mga numero 888, 11 oras 11 minuto, o 7 ng paulit-ulit. Sa paniniwalang Pilipino, ang paulit-ulit na numero, bigla ang ihip ng hangin, at kahit paru-paro ay maaaring palatandaan ng pagkakaugnay at pagdalaw. Hindi aksidente ang mga sandaling ito. Ito'y mga sagot. 3. Paglabas ng emosyon. May iba na nakakaranas ng biglaang emosyon, luha, halakhak, o isang malalim na kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman. Karaniwang senyales ito ng espiritual na katawan na nagpapakawala ng lumang hadlang. Huwag mo itong pigilan. Kung maramdaman mong magaan, puno ng pasasalamat, o biglang puno ng pag-asa, iyon ang iyong enerhiya na nagbabago. Taurus ay tanda ng pagiging grounded, kaya maaaring hindi dumating ang pagbabago na kasing lakas ng kidlat. Dumadaloy ito tulad ng banayad na ulan. Ngunit tandaan, pinupuno ng banayad na ulan ang balon. At ang mabagal na enerhiya ay lumilikha pa rin ng makapangyarihang himala. Kaya panatilihin bukas ang iyong mga mata, puso, at espiritu. May papalapit na bagay, Taurus. At baka naglalakad na ito patungo sa iyo. Ngayon na naitanim mo na ang enerhiya, darating na ang mga palatandaan. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin ang mga ito. Taurus. Matagal ka nang naging matatag. Pinasan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pakikibaka, madalas sa katahimikan. Inunahan mo ang iba. Pinaghirapan mo ng husto. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, palagi mong tinatanong, kailan kaya darating ang aking oras? Marahil ay hindi ka napansin. Marahil ay nagsara ang ilang pintuan noong dapat ay nagbukas. Marahil nagduda ka kung para lang ba sa'yo ang makaligtas, hindi mamukadkad. Ngunit ang katotohanan ay, hindi ka kailanman nakalimutan. Nakita ng sansinukob ang iyong mga luha. Dinig nito ang iyong mga bulong panalangin sa gabi. Naramdaman nito ang bigat sa dibdib mo sa tuwing nagbibigay ka, ngunit walang kapalit na natatanggap. At ngayon, sa wakas may nagbabangon na pagbabago. Ang ritual na ito, kasing simple man ito, ay hindi tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa pag-alala kung sino ka talaga. Ikaw ang Taurus. Ang matibay na tagapagtayo. Ang tahimik na magneto. Ang kaluluwang hindi nananabik dahil ang nakalaan sa iyo ay palaging darating. Sa paglalagay mo ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan, gumawa ka ng isang makapangyarihang hakbang. Ipinahayag mo sa sansinukob. Muli akong naniniwala. At Taurus, ang paniniwalang iyon ang lahat. Dahil kapag pinagsama mo ang iyong likas na enerhiya at pagtitiwala, nangyayari ang mahika. Nagbubukas ang mga pintuan. Lumilitaw ang mga tao. Dumadaloy ang pera mula sa mga lugar na hindi mo inakala. Hindi mo kailangang habulin ito. Kailangan mo lang maayon. At ngayong gabi, ginawa mo na. Kaya ngayon, huminga ka. Magpahinga. Matulog ng payapa. Nasa galaw na ang ritual. Darating ang mga palatandaan. At ang buhay mo, dahan-dahan, maganda, at tuloy-tuloy, ay malapit ng magbago. Hindi dahil sa dahon. Hindi dahil sa video. Kundi dahil sa wakas ay sinabi mong sa pagtanggap. At ang isang na yon ay lahat ng kailangan ng sansinukob.